Maliit man ay nakapupuwing din. Kasabihang pinatotohanan ng taong sumikat sa larangang sinasabi nila ay para lamang sa mga matatangkad ang mundo ng basketball. Kasabay ng panahong tinitingala ang mga Pilipinong basketballista bilang isa sa mga pinakamagagaling sa Asya. Umusbong ang pangalan niya dahil sa kanyang angking galing at bilis. Mula sa pagtira at paglalako sa lansangan, sa pagiging kargador sa pier, hanggang sa maging bahagi ng huling koponan ng basketball na nagdala ng ating bandila sa Olympics. Ngayong gabi po mga kapatid sa Star Confessions, samahan niyo po kaming balikan ang makulay na buhay ni Rosalio Speedy Martirez, na mas kilala natin sa pangalang Yoyong Martirez. Hinding-hindi ko makakalimutan ang pangyayaring iyon na nagpabago sa takbo ng aking buhay. Ngayon, tatawagin ko na ang mga players na nakapasok sa national team. Unang-una, si Manny Paner. Congratulations. Sunod, si Bogs Adornado. Bata pa ako nang maghiwalay sina nanay at tatay. Ginawa ng aming ina ang lahat upang mairaos ang buhay naming apat na magkakapatid. Diretso sa goal and yes! Bajun connects at wala na pong oras. Agoy, pinakamaupay ang akong idol. Balang araw, sisikat din ako. Katulad ni Carlos Bajum. Tud nga, Nono. Ito sa buong Samar, ikaw ang pinakamagaling. Di lang ako sa bukod pinakamagaling. Tignan mo, sisikat din ako. Sa buong Pilipinas. Kapag nangyari yun, matutulungan ko na si nanay. Pero Kuya Yoyong, di ba kailangan matangkad pag basketball player? Eh, ang liit-liit mo. Agoy, maliit nga ako pero mabilis naman. Uy, si nanay! Si nanay! Nay, tulungan na po na ako kayo. Oh. Nay, saan po ba kayo galing? Doon, kay Manay Lydia mo. Kumuha kami ng maraming gulay para hindi naman puro talbos ng kamote ang ating kinakain sa araw-araw. Nay, bakit po kayo malungkot? Naalala niyo po ba si tatay? Pasensya na, anak. Nalulungkot lang talaga si nanay kasi hindi ko na malaman kung saan tayo kukuha ng ating kakainin. Baon na tayo sa utang. Wala na magpautang sa atin sa tindahan. Nalugi na yung konti natin tindahan. Kaya hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko para na tayo mabuhay. Kaya nga po nag-aaral ako ng mabuti para matulungan po namin kayo. Yun nga ang problema. Kung sabay ko pa kayong pag-aaralin ng ate Kunching mo, baka hindi ko na kaya. Po, titigil po sa pag-aaral? Sige anak, tumulong ka na lang sa tiyong mo sa bukid para sa pag-anihan, meron tayong kakainin. Yoyong, huwag ka umalis. Mag-aalala si nanay sa'yo. Kaya ako alis para mabuwasan ang problema ni nanay. Para mamarasan na rin siya sa makakain niya sa akin. Kaya pumunta ako sa Cebu. Maganda daw ang buhay doon. Paano ka papunta doon? Saan ka titira? Basta madali na lang yun. Kapag nakarating na ako. Kung nagtatampo ka na, hindi ko ang pinatitigil sa pag-aaral. At sabi ko kay nanay ako na natitigil. Huwag ka na lumayan. Alagaan mo na lang si nanay. Alagaan mo na lang si
plano ko noon ay pumunta sa Cebu. Ngunit dahil tawid dagat pa ito mula Samar, hanggang sa Katbalogan lang ako nakarating. Ang mga lansangan nito ang laging pansamantala kong tahanan. Sorry, Bay. Di namin sinasadya. Tinda mo tong pandesal, bay? Oo, tinda ko. Bakit? Bibili ka? Nagugutom na nga ako eh. Kaso wala akong pera. Gusto mo, pustahan na lang tayo. Paunahan makashoot. Sa liit mong yan, tingin mo mananalo ka sa akin? Sige, pag nanalo ka, bibigyan kita ng pandesal. Pero pag nanalo ako, anong ibibigay mo sa akin? Sa'yo na lang ang mga damit ko. Sige, lalabanan pa rin kita, bubwet. Sige. Shoot! Akin ang pandesal mo! Bay, ako si Gilbert. Anong pangalan mo? Yuyong. Y-O-Y-O-N-G. Yuyong. Galing mo mag-basketball ah. Saan ka nakatira? Taga-Samar ako. O pandesal mo. Layas ako kaya saan ako natutulog. Ay, pandesal mo. Isa lang? Grabe tong doyo. Paano pag umulan? Kung gusto mo sa bahay namin, may papag. Kaso katabi mo manok. Siyempre, gusto ko yun. Okay lang, bay. Ito ang buhay ko, buhay niya at buhay mo. Ang kahapong dulot ay lungkot at saya sa puso ko. Bawat pagsubok noon, tuldukan man lang ngayon. Ang alaala'y di may tatapon hanggang sa dulo ng panahon. Ang buhay man ay maalon, maulan at bagyo'y humahamon. Noong ko naramdaman kung gaano kahirap na walang karamay na pamilya at ang mabuhay na mag-isa. May mga panahon na inaiisip ko na bumalik na lang sa Samar. Pero tuwing maiisip ko na makakadagdag lang ako sa mga paghihirap ni nanay, ay mas pinili ko na lang na magtiis, magsumikap na matupad ang pangarap na matulungan sila. Ito ang buhay ko, paikot-ikot lang ang mundo. Ito ang buhay. Wala kang sapatos? Wala akong sapatos eh. Tsaka baka mapati yung tsinelas ko. Wala akong pampalit. Sa bagay, bagay sa'yo nakapaa. Huwag mo na lang silang pansinin. Di naman bawal dito ang maglaro ng nakayapak eh. Laro na lang tayo. Wala nang asaran. Hoy, duwende! Huwag kang iiyak ha kapag nadaganan kita. Oo naman. Baka na ang bola. Hoy! Ano yung mong aran? Hainin mo balay? Po, yoyong po dito sa Katbalogan. Yoyong? Saan ka nag-aaral? Hindi po ako nag-aaral. Wala po kasi dito ang mga magulang ko. Ganun ba? Gusto mo ba mag-aral? Talaga po? Sige po. O sige, puntahan mo ko bukas sa Katbalogan Elementary School. Ha? Gagawin kitang player ng basketball para makapag-aral ka ng libre. At huwag ka mag-alala, may allowance pang darating para sa'yo. Salamat po. Sige, basta puntahan mo ko bukas, ha? Sige po. Hintayin kita. Agoy! Makakapag-aaral na ako! Agoy! Mag-ensayo ba kayo? Baka pwede akong sumali sa inyo. Bawal ang saling kit-kit. Sa liit mong yan, malamang, madadaganan ka na ng mga malalaking players. Bumalik ka na lang sa lungga mo. Hindi, doon sa manukan. Oh, para nagagalit na si Bubwit sa'yo.
O bakit? Magagalit ka, ha? Ha? Iiyak na yun. Ay, iiyak na si Yoyo. Mga kaibigan, iiyak na yun. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Marami ang nagsasabi noon na hindi ako bagay sa basketball dahil sa height ko. Kaya kasabay ng basketball ay sinubukan ko rin na maging player ng track and field at high jump. Tiniis ko ang hirap at pagod ng training para makapag-aral ng libre at makakuha ng allowance. Baka magkasakit ka niyan, Bay. Gabi na. Di ba nag-ensayo na kayo kaninang umaga? Kayang-kaya yan, Bay. Sa summer nga, araw-araw akong tumutulong sa bukid. Kailangan ko kasi magkapera para makapagtinda na ako sa bakasyon. Sayang yung allowance. Kailangan ko kasi magkapera para makabigay na ako kay nanay sa mga kapatid ko. Uy, magkano ang tinda mong banig? 2 piso po. Ang mahal naman. Di pwede 1.50 na lang? Nakukulang na nga po sa punan. Sapat na nga po ang 2 piso eh. Ibali na lang. Hinang! Hinang! 1.80 na lang! Sino po? Masarap po itong higaan! Sa pag-asang sa Cebu ko makikita ang magandang kapalaran. Upang matulungan ang aking nanay at mga kapatid, pumuslit ako sa isang barko upang makalibre ng pamasahe papunta doon. Pero ang inaasahan kong swerte ay mauuwi pala sa kamalasan. Doon ay nakatikim lalo ako ng mas matinding panggutom. May hinahanap po ba kayong boy dyan? Ikaw, mamamasukan? Sarili mo nga, hindi mo nga malinis-linis. Ang baho-baho mo nga eh. Umalis ka nga. Makukuha naman po ito sa ligoy. Tsaka masipag po ako. Kahit ano pong ipagawa nyo sa akin, kaya ko po. Intoy, sa liit mo niyan, hindi mo kaya ang trabaho dito. Hindi ka pa rin magtatagal. Hindi bahay ang punan to, pato rito. Ano ka ba? Umalis ka na lang. Hanap ka lang ng iba. Bumalik ako sa pier at mahigit 1 taon na umiikot doon ang buhay ko. Halos nakalimutan ko na ang tungkol sa paglalaro ng basketball. Salamat sa imo. Sige. Kakos. Bim, kakako ha. Sige. Sige. Lakaran na. Hoy, bawal yan ah. Coach! Kayo nga! Coach! Bakit nagtakbuhan yung mga kalaro mo? Itinakot niyo po eh. Eh, nandito ka lang pala sa pier eh. Bakit biglang hindi ka na pumasok sa eskwela? Pumunta po ako sa Cebu. Akala ko po, makakapagtrabaho na ako dun. Waray nangyari. Nahiya na po ako sa eskwela. At baka hindi niyo na po ako tanggapin. Hindi naman, Yuyong. Matagal na nga kitang hinahanap eh. Kailangan kita sa team. Maupay ka kayang mag-basketball. Eh, kung gusto mo, sumama ka na lang uli sa akin sa Katbalugan para may pagpatuloy mong pag-aaral mo. Talaga po? Oo. Salamat po! Okay sa'yo? Opo! Halika na! Kumain ka na ba? Bumalik ako sa Katbalugan at ipinagpatuloy ang pag-aaral at paglalaro ng basketball. Nakarating ang aming eskwelahan hanggang sa palarong pambansa. Doon nagsimula dumami ang nakapansin sa galing ko sa paglalaro ng basketball. Nice game! Nice game! Thank you, Coach! Thank you, Coach! Buti ay ka man, maupay talaga! Thank you, Coach! Yun pa rin ba ang plano mo na dito sa Katbalugan mag-aral? Yung sana, Coach eh. Pero kung
may mag-alok sa akin para makapaglaro sa eskwela nila, na katulad nyo. Siguro po, doon po ako. Pero coach, ang dami ko kasing player na mas malalaki sa akin eh. Kaya nga natanong ko sa'yo yan, yung coach doon sa Southwestern na University ng Cebu, gusto kang kuhanin. Gusto kang maging player doon sa eskwelahan nila. Oo, meron ka daw matutuluyan doon at makakapag-aral ka ng libre hanggat player ka nila. Talaga po, coach? Oo. Alam niyo, coach, yun talaga ang pangarap ko eh. Alam mo, coach, maraming salamat po talaga sa inyo, kundi dahil sa inyo, hindi ako makakapag-aral at makakapaglaro ng basketball, coach. Basta ito ang tandaan mo, ha. Pag sinabi nila na maliit ka, huwag mo intindihin yun. Hindi importante yun. Ang mahalaga, ito ang gamitin mo. Di rin importante kung mas dako sila sa imo. Basta kada mulay, hinahangla na makusog na imong kasing-kasing. Makakasa kayo, coach! Celebrate na tayo! Sa pagiging varsity player sa Southwestern University, ay nakapag-aral ako ng libre hanggang college ng kursong BS Management. Guys, settle down! Coach! May importante lang ako sasabihin sa inyo. Kinausap na ako ng General Manager ng San Miguel Corporation. Gusto nila si Manny sa Manila Industrial Corporation. Gusto nilang kunin ang buong team para maglaro sa kanilang kumpanya. Wow! Congratulations, guys! Sa Manila na maglalaro. Thank you, coach. I'll see you later. Go ahead. Sa Manila. Galing ng team natin. Tara mga pag-shower na. Salamat, coach. Oyoyong, nagsiselebrate ang lahat. Ikaw lang ang tahimik. Ikaw pa namang dahilan ng sunod-sunod na panalo ng team na to. May problema ba? Kinakabahan na ako pagpunta sa Maynila, bay. Alam mo naman, hindi ako bisado dun eh. Masasanay ka din dun. Ayaw mo ba nun? So, sweldoan tayo ng San Miguel Corporation. Dahil lang sa paglaro ng basketball. Di ba, sabi ni Ramon, maliit lang sinusweldo ng mga players dun sa Nikaa. Baka hindi ko kayanin dun, bay. Bisaya tayo, bay. Walay tayong problema kinuurungan. Dahil lumaki at nasanay na akong matulog sa lansangan, tinis kong matulog sa malamok na bleachers ng Rizal Memorial Sports Complex. Huwag lang palampasin makapaglaro sa Nikaa. Mas lalong naging dibdiban ang pagpapakitang gilas ko. Dumami na rin ang mga taong humahanga sa estilo at bilis ko sa paglalaro. At mula noon ay binansagan na ako bilang Speedy Martires. Bukas ulit, ha? Balik ako sa dating gawin, ha? Sige, dito na ako sa mansyon ko. Speedy Martires! Bay, Gilbert? Huwag ka! Gilbert! Gilbert! Huwag ka! Posturang-postura! Ayos ba ya? Sikat na sikat ka na. Lagi ko nababasa ang pangalan mo sa dyaryo. Aba, yung dyaryo na nababasa mo. Yung pa rin yung pinsasapi ko sa tulugan ko. O, kamusta na? Ito, dito na ako sa Maynila nagtatrabaho. Pero hinahanap talaga kita. Nagpunta kasi ako sa Samar. Kagaya nga ng sinabi ko sa'yo, hanapin ko ang pamilya mo. Oh, kamusta sila? Nakita mo ba sila? Oo, doon pa rin sila nakatira. At sa bukid sila naghahanap buhay. Pati nga ang nanay mo, napilitan na sumama sa pagtatanim. Pero masakit man sabihin. Yoyong, hirap na hirap sila sa buhay nila doon. Sakit isipin, no? Na ang nanay ko, naghihirap dun sa Samar. At ako, wala dito magawa. Hanggang ngayon, ako mahirap pa rin. Katulad nila. Nahihiya ako kasing lumapit sa kanila eh. Dahil hindi ko pa natupad ang pangarap ko sa kanila. Pero mo kung malabo na mangyari yun eh.
Mukhang hindi ko na matutupad yung pangarap ko sa kanila. Na maihahon sila sa kahirapan. Dahil sa angking liksi at bilis ni Yoyong, ay dahan-dahang tumatak ang kanyang pangalan sa mundo ng basketball. Unti-unti mang umaayon ang lahat ayon sa game plan niya sa buhay. Hindi pa rin nakalusot si Yoyong sa mapanghamak na mundo. Tobay, ha? Anong tawag sa babaeng ayong paligaw? Manliligaw? Pakipot? Asya ka man dyan, bay! Eto. Anong tawag sa lalaking ayaw manligaw? Torpe! Ha! Agoy! Mali ka, bay! Oh. Ang tawag doon, alam mo kung ano? Ano? Eddie Kuripot! Eto talaga! Alam mo, pwede kang artista, Yoyo. Komedyante nga lang. Ito, bay. Kinukuha nga akong artista eh. Pumunta ako doon sa Sampaguita Pictures. Oh? Kaso nga lang, hindi ako tinanggap eh. Oh. Amoy ka na chuchi daw ako. Hinugma kita, Tess. Naniniwala ka ba sa sinasabi ko? Tatagalugin ko. Mahal kita. Sabi ng mga kaibigan ko, huwag daw ako maniniwala sa'yo dahil basketball player ka daw at siguradong palikero. Sabi nila sa akin, lolokohin mo lang daw ako. Huwag kang maniwala sa kanila. Magagawa ko man lokohin kita. Tignan mo ko. Nararamdaman mo ba yung tibok ng puso ko? Dahil sa iyan. Dahil mahal na mahal kita. Naniniwala naman ako sa'yo eh. Kaya lang, natatakot lang talaga ako na lokohin mo ako. Natatakot ka? Mahal mo rin ako. Kung hindi mo ako mahal, tatanggapin ko. Hindi na kita muling gagambalain. At pipilitin ko na lang lumayo sa'yo. Wag! Wag kang lumayo. Tama ka naman eh. Mahal din kita. Tess! Ano ka ba susan yung ginagawa niyo? Nag-uusap lang naman ho kami ni Yoyong eh. Nag-uusap? Sandali lang ho. Wala naman ho kami ginagawang masama. Anong wala? Kailan ka pa nagkaroon ng karapatan na yakapin ng anak ko, ha? Uy na! Nay, hindi ka ba susunod sa akin? Ha? Hindi ka ba susunod? Nay, sandali, wala naman ho kaming ginagawang masama, Nay eh. Ikaw lalaki ka. Huwag mong may damay-damay tong anak ko sa mga kalokohan mo, ha? Ano papakain mo rito? Bola ng basketball? Hindi wala ka nga materon eh. Tapos ano? Diyan mo siya itinira? Ha? Halika na! Kaya ako susumikap po ako eh. Gagawin ko lahat para ho kay Tess. Mahal na mahal ko ang anak niyo. Nay, mahal na mahal ko din ho si Yoyong, Nay. Ikaw talaga, ang tigas ng ulo mo. Mabuti pa sa bahay ka na lang kaysa mapunta ka dyan sa lalaki na yan. Halika na, umuwi na tayo. Halika na! Tess! O ikaw, Bisaya ka! Huwag ka makaaligid-aligid dito sa anak ko, ha? Dahil pati ang tinitirahan mo dyan, pati ang hinihigaan mo dyan sa stadium na yan, mawawala!
Kung lumapit sa anak ko! Halika na! Ang pagkadisgusto sa akin ng magulang ni Tess ang nagsilbing hamon para iangat ko ang aking sarili. Dahil mahal ko talaga si Tess, nagtiis ako at ginawa ang lahat upang mapatunayan sa magulang niya na karapat-dapat ako para sa kanilang anak. O, baba! Galing daw si Yoyong. Mabilis raw, ha? Kaya pala tinawag ng Speedy Martinez. Oo. Sa nipis at liit niyan, tingin mo, ubre yan sa national competition? Tingin mo, kukunin yan ni Coach? Ano ba tingin mo lang pa? Mukha ba maraming malaking player ang Japan? Tingnan mo, Mamaya sigurado ako may maghahanap sila. Oh, lapitan niyo yan! Tingnan natin mamaya pag pumasok tayong dalawa, ha? Sab ko na, sab! Depensa! Lapit! Yung, ayos ka lang? Okay lang, Coach. Parang hindi mais ang kinakain mo. Masakit pa ba? Hindi na, Tess. Alam mo kung ano yung masakit? Yung hindi ako matanggal sa national team. Bata pa lang kasi ako. Pangarap ko na mapaglaro ng basketball sa national team. Kasi alam mo pa, napaglaro ako doon, dadami yung oportunidad ko. Hindi na ako ikakaya ng magulang ko. At makakauwi na rin ako sa probinsya namin. Tutulungan ko na rin yung pamilya ko at may aawa na rin sila sa kahirapan. Yoyong, bakit naman sa tingin mo hindi ka mapipili? Unang-una, ang lalaki ng players. Puro superstars pa. Tama nga si Coach. Ang lead ko para ikumpara ko sa ibang mga players ng ibang bansa. Tsaka paano ako mapapansin ni Coach? Yoyong, makinig ka nga sa akin. Oo nga, mas maliit ka kesa sa ibang players. Pero alam mo kung anong wala sila? Hindi sila katulad mo. Higit mas malaki ang puso mo at tibay ng loob kesa sa kanila. At sigurado ko, yun ang makikita ni Coach. Paano mo naman sabi yan? Dahil yun din ang nakita ko sa'yo, Yoyong. At yun ang nagbigay sa akin ng dahilan para mahalin ka. Kaya mo yan. Pakiramdam ko noon ay ito na ang katapusan ng lahat ng mga pangarap ko. Sa isang iglap, ang lahat ng mga pinaghirapan ko ay maaring mauwi sa wala. Ngayon, tatawagin ko na ang mga players na nakapasok sa national team. Unang-una, si Manny Paner. Congratulations. Sunod, si Bogs Adornado. Si Freddy Webb. Edgar Ocampo. Panglima, si Danny Florencio. Kailangan ko siya magkapere para makabigay na ako kay nanay sa mga kapatid ko. Kaya ako nagsumikap po ako eh. Gagawin ko lahat para ako kay Tess.
And the last player who made it to the Philippine team to represent our country. Rosalio Yoyong Martires. Ito ang buhay ko, buhay niya at buhay mo. Ang kahapon ay lungkot at saya sa puso ko. Bawat pagsubok noon, tuldukan man lang ngayon. Habang buhay kong ipagmamalaki ang karangalan makasama sa huling kupunan ng basketball ng Pilipinas na nakarating sa Olympics noong 1972. Lagi ko yung ipagpapasalamat ang ibinigay sa akin na pagkakataon na maging isa sa mga haligi ng PBA. Sa kadilim ay bumangon, may liwanag laging katugon. Itong buhay mo. Agoy! Si Yoyong pa rin pinakamagaling magbusto sa basket! Woo! Kuya Yoyong? Ate Konsing! Yoyong! Kuya Yoyong! Kumusta na ang mga kapatid ko? Ha? Kumusta? Ate! Yoyong, akala namin diri ka na mabalik. Maaari ba yun? Di ba pinangako ko sa inyo na babalikan ko kayo? Nay! Nanay! Yoyong! Ikaw po yan, Yoyong! Ikaw na, Yoyong! Salamat sa Diyos. Pagkita tayong muli. Nay, ako rin. Ito na yung pinakikihintay ko, Nay. Magkakasama-sama tayo muli. Alam mo, Nay, walang araw na hindi ko kayo naisip. At tulad na yung pinangako ko sa inyo, babawi ako sa mga panahon na hindi tayo nagkasama-sama. Biniyayaan kami ni Tess ng 5 mababait na anak. Sa awa ng Diyos, maayos lahat ang kanilang kalagayan at hindi nila naranasan ang mga pinagdaanan kong hirap sa buhay. Maswerte rin at pinagkatiwalaan ako ng mga kababayan ko sa Pasig City na mula sa 9 na taon pagiging konsyal ay nasa huling termino na ako ngayon bilang Vice Mayor. Masasabi kong wala na talaga akong mahihiling pa dahil matapos ang mga pagsubok ay naabot ko na ang kampyonato ng aking buhay. Kung ang mundo po ng mga bata, mga kapatid, ay merong Speedy Gonzales, ang mundo naman po ng basketball dito sa Pilipinas ay may ipinagmamalaking Speedy Martires. Mga kapatid, isa po sa mga haligi ng mundo ng basketball sa ating bayan, Vice Mayor Yoyong Martires. Magandang gabi po, Tito Yoyong. Magandang gabi, Ma'am Christopher. Naku, wala na pong ma'am kasi ako po ay inyong tagahanga nung ako'y Salamat. mahilig pa sa basketball. Sino po yung, kasi po kung merong Fabiosa, ang Toyota naman po ay merong Arnaiz. Clutch sila kung tawagin clutch ano po. Kayo po, sino po ang ka-clutch nyo nun? Ayun, sila. Si Sila din, di ba? Arnaiz, Bilbao. Napakapayak po ng inyong nakaraan. Pero kayo po ay isang patunay na hindi po talaga krimen ang mangarap. Kasi nung magpunta na po kayo ng Maynila, natulog pa kayo sa mga bench ng Rizal Memorial. Opo. Tatanungin ko po kayo ngayon, Tito Yoyong, Vice, sino ang paborito nyong player sa Pilipinas? Noon, sasabi, pinaka-paborito ko nung araw is Carlos Luisaga. Naglalaro pa po kayo? Oo, everyday. Everyday pa rin po? Yes. Ang mga anak niyo po, naglalaro din? Naglalaro din. Player natin sa Kasing Lourdes. galing niyo pa rin? Eh, yun ang, siyempre, yung mga anak natin, hindi naman madadala anong galing ng ama. At mapaplakado. Mapaplakado, hindi maari yun. Kaya kung minsan, hindi balik kung talagang gumaling ang anak.
mas magaling anak kaysa tatay. May kasabihan pa, magaling ang anak kaysa tatay. Opo. Meron naman kasabihan, wala ka sa tatay mo. Opo, sa comparison. Meron kawawa ang bata. Totoo po yan. Yung pangalan nyo po, hindi na mabubura yan. Isa po kayo sa haligi ng Philippine Basketball Association. Last question, Tito Yoyong. Vice Mayor, kapag dumating na po ang last 2 minutes ng inyong buhay, ano po ang gusto nyong gawin? Lahat gagawin ko. Last 2 minutes man, kahit natapos, ipagpatuloy ko. Kahit nakikinig, ituloy nyo anong gusto nyo sa buhay nyo. Huwag kayong maghintay kung ano man ang nasa isip ninyo. Nakikiusap ako, ituloy nyo kung anong gusto. Dahil kung talagang para sa iyo, ipagkakaloy sa'yo. At mahalin mo ang karera mo. Anytime, maglakad ka, mag-ingat ka. Okay. Tito Yoyong, maraming salamat po sa pagtitiwala po ng inyong buhay sa Star Confessions. Pagsaludo ko po. Salamat. Pinaligayo niyo po ang kabataan ko. Thank you po. Maraming salamat po. Sana'y nagsilbing inspirasyon sa atin si Yoyong Martires na mula sa pagiging mahirap na probinsyano ay nagsikap upang makilala bilang sikat na basketballista, artista at lingkod bayan. Isang patunay si Yoyong sa katotohanan na ang buhay ay parang basketball. Dumating man ang last 2 minutes at tambak man tayo ng mga problema at pagsubok, ay kailangan pa rin nating patuloy na lumaban para makamit natin ang hinahangad na panalo sa buhay. Ako po si Christopher Mina nagsasabing sa bawat maningning na buhay ng mga bituin ay may mga kwentong magbibigay aral sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Maraming salamat po sa inyong pakikibahagi. Ito po ang Star Confessions.